RMN DCXL 558, Major. Sir Anjo, isang mapagpala at kalmadong araw po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa. Ilan na ho na aresto, sir? Yung pong mga nanggulong mga kabataan dyan sa Mendiola maging sa Ayala Bridge kahapon. Meron na po tayo dito na initial na 113 pong individual ang na-aresto po natin. At sa Ayala Bridge po, naka-aresto po tayo ng 51 individual. 38 po dito ay mga adults. 2 po dito ay turnover po natin sa RAC, yung pong Reception and Action Center ng MDSWD. 11 pong minors dito ang subject for discernment. Dito naman, Sir Angel, sa CRB Mendiola, naka-aresto tayo ng 21 individual. 14 po dito ay mga adults. 7 po dito ay minor, subject for discernment. At sa Recto naman po, sa CM Recto, meron po tayong 41 na na-aresto. 13 po dito ay adult, 28 po dito ay minor, subject po ito sa discernment. Meron naman tayo mga CCTV footage sa ating pong mga CCTV na nakalagay ho sa iba't ibang parte sa Maynila. Kilala na ho ba yung ilan? Tuloy-tuloy po yung gagawin nating pag-i-investigate dito, Sir Anjo. Hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot yung mga individual na hindi po natin na-aresto. Mananagot po sila sa batas. At sabi nga po, hindi po nagkulang ang inyong PNP sa pagpapaalala. At sabi nga po natin, yung aming pong maximum tolerance, ibinigay po natin. At nawagan po tayo na wala pong pagpigil sa atin sa kanilang gagawin na pagtitipon. Ang pakiusap lang po natin, maging organisado, kalmado at mapayapa po. Pero may mga individual po na pinili po nila na manggulo, manakit, manira. At sabi nga po natin at ito po ay kinalulungkot po ng inyong pong mga kapulisan. Meron ho ba nag-udyok sa mga kabataang ito na manggulo? Sa ngayon po, nandun pa to sa process ng pag-iimbestiga. Pero lang po tayo mga nakuhang informasyon na doon sa base na rin po sa mga account ng mga nahuli natin. Ang sinasabi po nila na inspire po sila sa panawagan ng mga nabanggit po nilang, hindi ko napabanggitin ng mga rapper po, pero yun po yung nananawagan para gawin po nila yon. At ito po ay subject po sa validation natin. Ano po? Rapper? Ano po ito? Anong ibig sabihin po niyan? Ay mga individual po na mga rapper na nanawagan daw po para po gawin po nila yun, na na-inspire daw po sila, kaya po nila ginawa yon. At kung mapapansin po natin, Sir Aldo, yung mga gumawa po nito, yung mga nakakulay itim po, naka-bonnet, naka-face mask, at yun po yung nakita natin na nag-umpisa po ng panggugulo. Ilan hong mga police officers ang nasugatan? Sir Anjo, nalulungkot po tayo dahil initially po meron po tayong 93 personnel po ang nasaktan dito. 8 po dito ang nag-suffer ng laceration at ngayon po ay inaoperahan po ito. At siya po dito ang nasa under observation po sa PNP General Hospital. Isa po dito yung nabasag po mismo, yung nagkaroon po ng fracture yung kanyang ilong. At yung 75 po dito, nabigyan na po natin to ng first aid at medical attention. Opo. Ayon sa mga report, miyembro daw ito ng fraternity. Ito mga kabataan ito? Wala pa po tayo nakukuha gano'n na Sir Anjo. Ang sa atin dito, meron tayong process ng pag-iimbestiga at makakaasa po kayo na pananagutin po natin yung mga individual na sabi nga natin meron po talagang direktang kinalaman at doon po sa mga hindi natin na-aresto. Meron po tayo, marami po tayong CCTV sa lugar, marami pong nakakuha na mga footages dyan na magagamit po natin para mapanagot po natin sila sa batas. Naintindihan nun natin, nire-respeto natin ang public's right to peaceful assembly. Dahil nandyan yan sa ating saligang batas. Pero isa po ako sa kumukundena nito, Major, sa ginawang panggugulo, pananakit ng mga taong ito sa ating mga polis, maging sa ilang mga private individuals. Opo, go ahead. Opo, nalulungkot po tayo doon kasi nanawagan naman po tayo na irerespeto po natin yung kanilang karapatan na ito po ay ginagarantiya ng ating konstitusyon. Sinabi po natin na hindi natin pipigilan ang kanilang pagtitipon, maging payapa, organisado at kalmado po ito. Pero nalulungkot po tayo dahil may mga individual na pinili po nilang manakit, manira at sabi nga po natin manggulo. Nakita po natin ito mismo at hindi po nila pwedeng i-deny ito na wala pong nangyari ng ganon. Oo. Believe din ako sa mga police and congratulations Major Ines dito sa pagpapatupad ng pinakamataas na pagtitimpi.
Tama po kayo dyan, sir. Nakita po natin na yung sinabi po natin na maximum tolerance, yung pinakamataas na antas po ng pagtitipid, ginawa po natin yan. Pero nakita po natin yung hayagan na po nilang paglabag, pagyurak po doon sa karapatan ng bawat isa, ay wala na po tayo magagawa kundi ipatupad natin ang batas. Kumusta na ho? May tawag dito, seryosong nasaktan sa ating hanay ng kapulisan na nasa ospital pa ho? Katulad po ng binanggit ko kanina, Sir Aljo, meron po tayo doon na may nakita po talaga natin talagang may mga sugat po talagang malalaki yung mga pulis natin dito. At nabanggit ko po kanina sa inyo, meron po tayong 8 personnel po doon ang may malalaking sugat. At may siyang po doon ang nasa observation pa po ng PNP General Hospital. At nakakalungkot po yun dahil nangyari po itong ganun despite yung panawagan natin na kami po yung magbabantay sa katahimikan at katatagan lang po ng lugar. Hindi po kami kaaway. At nakita naman po natin na panawagan natin na sa mga kababayan natin na wala pong pagpigil sa aming hanay sa gagawin po nilang maayos na pagtitipon. Opo. Ano pong gagawin natin doon sa mga nahuling mga menor de edad? Sir, yung pong mga minor de edad na mga nahuli na base po sa mga nabanggit natin kanina, isa-subject po natin dito sa discernment. At pag nalaman po natin na base po sa result po ng examination na ito at lumabas po na they acted with discernment, mananagot po sila sa batas. At yung mga posible po nilang kakaharapin dito, nabanggit na rin po natin dito, ay sabi nga natin, hindi po tayo papayag na hindi po natin sila mapanagot sa batas base po sa kanilang mga krimen na nagawa. So hindi ho taga Maynila ito mga kabataang itong nanggulo kahapon? Marami po tayong mga hindi po taga Maynila. Sir Adjo, tama po kayo dyan. Wala lang po akong hawak-hawak na mga eksakto mga addresses nila. Pero marami po dito ang mga hindi po taga Maynila at pumunta lang po dito sa lungsod para po gawin yung mga bagay na yan. Kumusta na ho ang sitwasyon ngayon sa Maynila? Sa ngayon po, kalmado po yung sitwasyon natin dito sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila at umaasa po tayo sa pakiusap natin sa ating mga kababayan na sabi nga po ng ama ng ating lungsod, pumanatag po kayo. Ang inyong po pulis ay nasa top of situation. Iaangat po natin yung antas ng pagbabantay. Lagi pong nakaangat ang aming kalasag at nakaumang po ang aming tabak. Laban po sa manliligalig at balak manligalig po ng ating lugar sa Nicalara. Maraming salamat po, Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Good morning. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa mga nakatugay sa inyo ngayon. Good morning! Thank you!